Magandang araw sa inyong lahat. Narito po ang unang pangkat mula sa Cookery Silver Miss. Mga konseptong pangwika. Wika. Ito ay nagmula sa salitang Latin sa lingua na ang ibig sabihin o literal na kahulugan ay dila. Ang wika ay isang sistema na binubuo ng pagkakaunlad, pagkuha at pagpapanatili at paggamit ng mga komplikadong sistema ng komunikasyon at mga sistemang balangkas na ginagamit. Mga halimbawa ng wika: Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan, at Pangasingis. Katangian ng wika. Ang wika ay masistemang balangkas. Pangalawa, ang wika ay sinasalitang tunog. Pangatlo, ang wika ay arbitraryong simbolo ng mga tunog. Pang-apat, ang wika ay kaugnay ng kultura. Panglima, ang wika ay ginagamit. Pang-anim, ang wika ay natatangi. Pang-pito, ang wika ay dinamiko. Uri ng wika: formal, informal, o di-formal. Wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay isang mahalagang aspeto ng kultura at pagkakakilanlan ng isang bansa. Ito ang opisyal na wika na ginagamit ng isang bansa upang makipag-ugnayan at maunawaan ang isa't isa. Sa Pilipinas, ang wikang pambansa ay kilala rin bilang Pilipino. Bansa. Dinamiko o buhay. Gamit sa komunikasyon. Malikhain at natatangi. Kabuhol ng wika. Gamit sa lahat ng disiplina. Katangian ng wikang pambansa. Ang Pilipino ay ang pambansang wika ng Pilipinas. Itinalaga ang Pilipino kasama ang Ingles bilang isang opisyal na wika ng bansa. Isa itong pamatayang uri ng wikang Tagalog, isa pang rehiyong wikang Eurosneo na malawak na sinasalita sa Pilipinas. Halimbawa ng wikang pambansa sa pamamagitan ng paggamit ng salitang bayani. Wikang Pantoro. Ang wikang Pantoro ay ang mga wikang ginagamit ng paaralan bilang medium sa pagtuturo. Kadalasan ito ay tinatalaga ng pamahalaan o ng mismong paaralan. Sa Pilipinas, ang opisyal na wikang Panturo ay Tagalog at English. Halimbawa ng wikang Pantoro, ito ay, iyan ay, iyon ay, yun ay. Wikang opisyal ay isang wika o lingwahe na binigyan ng bukod tangi status sa salitang batas ng mga bansa at estado at iba pang teritoryo. Ito ang wikang kadalasan ginagamit sa lehislibong mga sangay sa bansa. Bagamat hinihiling din ang batas ng maraming bansa na isinailan din sa ibang wika ang mga dokumento ng gobyerno. Halimbawa ng wikang opisyal: Filipino, Philippines; English, United States; French, France; Spanish, Spain; Korean, Korea; Japanese, Japan; Mandarin, China; Chinese, bilingualismo ay ipinapahiwatig ng pamamagitan ng paggamit ng hindi kukulang sa dalawang wika ng tao. Hindi ito tiyak na bata at matanda sapagkat ang paggamit ng kailangan ng santao sa bawat isa ay maaaring Multilingualismo. Ang multilingualismo ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao o individual na makaunawa at makapagsalita ng iba't ibang wika.
Mga halimbawa ng multilingualism. Ang mga halimbawa nito ay ang paggamit ng wikang Kapampangan ng mga taga Pampanga, Tarlac at Bataan, Ilocano man sa mga rehiyon ng Ilocos at ilang bayan sa Pangasinan at Nueva Ecija. Nabibilang din sa multilingualismo ang banyagang salita na natutunan natin mula sa dayuhang pananakop ng at mga kaibigan. Andiyan ang Nipongo at mga Hapon at Mandarin naman ang mga kapatid na Chino. Register at variety ng wika. Ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng bawat lugar. Ito rin ay isang simbolismo tungo sa pagkakakilanlan ng bawat individual. Sa pamamagitan ng wika, inailabas o napapahayag natin ang ating mga emosyon at sa loobin masaya man o malungkot. Ginawa natin ito sa pamamagitan ng pagsusulat, pakikipagtalastasan at iba pa. Variety ng wika, uri ng mga halimbawa. Magandang gabi bayan, Loli Di Castro, Hoy Gising, Stage Pylon, Hindi Ka Namin Tatantanan, Mike Enriquez, Di Umanoy, Jessica Soho. Tagalog, Mahal Kita. Katangian o variety ng wika. Ang wika ay masistemang balangkas. Isinaayos ang mga tunog sa masistemang paraan para makabuo ng makahulugang bahagi tulad ng salita, parirala, pangungusap, at panayam. Ang wika ay sinasalitang tunog. Ito ay sinasalita na galing sa magkasunod-sunod na tunog, humuhugis sa paraan ng iba't ibang kasangkapan sa pagsasalita na tinatawag na mga bahagi o speech organ. Uri ng variety ng wika, idiolect, dialect, sociolect, ethnoloct, ecolic, pidgin, register, at creole. Homogeneous. Ang homogeneous, ito ang pare-parehong magsalita ang lahat ng gumagamit ng iisang wika. Mga halimbawa ng homogeneous. Bukas, tomorrow. Bukas, open sa English. Baka, baka. Puno, wala nang structure. Puno, tree sa English. Sama, bad sa English. Sama, join sa English. Heterogeneous. Ang heterogeneous ay pagkakaiba-iba ng wika ng iba't ibang panlipunan tulad ng edad, hanap buhay, o trabaho at ng pinag-aralan, talagayang lipunan na rehiyon o lugar, pangkat etniko at tinatawag ding etnolinguistikong komunidad. Mga halimbawa ng heterogeneous, lugpo, binaliktad na bulok, litmako, binaliktad na makulit, bukal, binaliktad na kalbo, igop, binaliktad na pugi. Erpat, binaliktad na pater, ermat, binaliktad na mater, ludi, binaliktad na idol, werpa, binaliktad na power. Linguistikong komunidad. Ang linguistikong komunidad ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng wika at kahalagahan nito sa miyembro ng isang partikular na lipunan. Ito ay hindi pa lamang tumutukoy sa mga tao na iisang wika, kundi pati na rin ang iba't ibang saloobin, pananaw at mga paggamit ng wika sa isang komunidad. Mga halimbawa,
Saan? Lokal. Panaginip, panina, maliit, malate, malaki, maragul, ilalim, lamlam. Ano ang linguistikong komunidad? Grupong formal. Isang wika, halimbawa ito, isang Bible study group na nag-aaral sa litanang Diyos. Grupong informal, isang karaniwang halimbawa nito ay barkada. Unang wika. Ang unang wika ay o kilala sa tawag na katotohanan. Kilala rin bilang inang wika o arterial na wika. Ay ang wika na natutunan natin mula tayo ay ipanganak batayan para sa pagkakilanlang sosyolingwistika ng unang wika ng isang tao. Halimbawa ng unang wika, sabat, ginagamit bilang mamali sa salitang tinidor o kasalungat ng kutsara. Palupi, isang maliit na kwadrado na nilagyan ng salapi. Alimuson, ginagamit noon pamalit sa salitang amoy. Salampuit, may apat na paa, kadalasan kahoy ay sandalan at pwedeng upuan. Ang cuneiform ay isa sa mga nalalamang sinaunang anyo ng nakasulat ng wika. Pangalawang wika, isang wikang banyaga na kung saan ay hindi karaniwang ginagamit sa isang bansa. Dito sa Pilipinas, may iba't ibang uri ng wika tulad ng Pilipino, Tagalog, Ilocano, Pangasinan, Kapampangan, Bicolano, Cebuano, Hiligaynon at Waray-Waray. Ang pangalang wika ayon sa dalubwika ay tumutukoy sa alinmang wikang natutunan ng isang tao matapos niyang maunawa ang lubos at magamit ang kanyang sariling wika. Gamit ng wika sa lipunan. Instrumental. Ito ang tungkulin ng wikang tumutugon sa pangangailangan ng tao gaya ng pagkipag-ugnayan sa iba, ang paggawa ng liham, pangangalak liham sa patnubot, pagpapakita ng mga patalastas tungkol sa isang produkto na nagsasaad ng gamit at halaga ng produkto at mga halimbawang tungkulin. Mga uri ng instrumental, pag-utos, pagsulat sa pisara o papel, paggawa ng liham, pag-text o email, at pagtawag. Halimbawa, pagbili ng bag sa mall, paggawa ng mga aralin. Pangalawa, regulatoryo. Ito ang gumagabay sa kilos at asal ng iba. Tinuturing ng instruksyon o ang pagkontrol ng dapat gawin tulad ng pagtakda ng regulasyon. Halimbawa, pagbigay ng guro ng panuto sa isang pagsusulit, pag-utos ng nanay sa kanyang mga anak, ang mga batas na ipinapatupad, pagbibigay talumpati sa madla. Pangatlo, interactional. Ito ay bumubuo at nagpapanatili ng ugnayan ng tao sa kaniyang kapwa. Ang interactional na gamit ng wika ay bumubuo sa pagpapanatili ng ugnayan at ng tao sa kaniyang kapwa.
Halimbawa ng interaksiyonal. Magandang umaga. Ang ganda mo ngayon. Kamusta ka na? Magandang gabi. Personal. Ito ang pagpapahayag ng sariling opinyon o puro-puro sa paksang pinag-uusapan. Pagtatapat ng damdamin ng sa isang tao katulad ng pag-ibig, pakipag-usap sa mga kaibigan. Halimbawa, pagbibigay opinyon sa problema ng kaibigan, pagsusulat ng talasalitaan sa journal. Heuristiko. Ito ay isang instrumento na ginagamit ng tao upang matuto at magtamo ng mga wika at tiyak na kaalaman tungkol sa mundo sa mga akademiko o profesional na sitwasyon. Ito ay pagbibigay o paghahanap ng kaalaman. Halimbawa ng heuristiko, pakikinig sa radyo, panonood ng telebisyon, pagbabasa ng dyaryo, paggawa ng survey. Ang panghuli, representatibo. Ito ay isa sa dalawang gamit ng wika. Ito ay ang paggamit ng wika upang makapagbigay ng impormasyon o datos sa tao. Sa pagbibigay ng impormasyon ay mayroong nagaganap na pagpapalitan ng kaisipan. Halimbawa, pagbibigay ng impormasyon o isang pagpupulong.